Tahimik ang gabi, maliwanag ang buwan, makikita ang isang baryo. Biglang ang mga tao ay sumisigaw sa sakit. Sa malalaking bakod na ito nagsitapunan ang maraming dugo. At ang mga tao ay nanginginig sa takot habang hawak nila ang palakol. Pagkatapos ay isa-isa silang hiniwa ng isang tao. Naglalakad ang taong ito at sa lupa ay puno na ng dugo. Makikita ang tao na naglalabas ng asul na enerhiya at sa likod nito ay mga patay na tao. Ang taong ito ay may mga matang lumiliwanag at nagtataasan ang buhok sa lakas ng aura na inilalabas nito. Isang taong malaki ang katawan ang humarang at tinawag niya ito na Hoy. Ikaw. Pagmamayabang na sinabi na alam mo ba kung sino kami? Katatapos palang magsalita, ay tumagilid na ang ulo nito. Kaya pala, pinutol na pala ito ng lalaki. Hindi makapaniwala at natahimik ang mga kasama nito. Itinutok ang mga gamit nilang sandata sa taong pumugot ng ulo ng kasama nila. Sinabi ng matandang ito habang nanginginig at pinagpapawisan sa takot na sino ka. Bakit mo kami inaatake? Tumugon naman ang lalaking lumiliwanag ang mata na hindi nyo ba alam kung sino ako? Lumuhod ang matanda at ang ulo ay iniyuko at sinabi na hindi niya alam kung sino siya kaya nagmamakaawa siya na iligtas ang kanyang buhay. Kung ililigtas mo ang aking buhay magpakailanman ako ay magpapasalamat sa iyo. Sumagot ang nakamaskara na hindi niya ito mapagbibigyan dahil sa hindi siya nito kilala. Tinitigan ng matanda at sinabi niya sa sarili na hindi ko talaga siya kilala. Itim na kapa, maskara sa muka. At patanong na sinabi habang nanginginig sa takot na ikaw ba ay si Guy Myondok. Hinawakan ang espada na nakasabit sa likod. At binunot ito. At biglang sumigaw ang matandang lalaki at sinabing Guy Myondok, ngunit ang lalaking nakamaskara ay nabunot na ang espada na akala mo'y parang isang ahas. At nagpakilala nga ito na siya nga daw si Guy Myondok. Habang ang mata nito ay lumuliwanag. Ang mga tao ay isa-isa niyang hiniwa. Sumapit na ang umaga. Makikita ang lugar ng insayuhan. Sa loob nito ay sinambumbay na nakaupo sa lupa. Ang mga binti nito ay nakakrus at ang mga kamay ay nakahawak sa tuhod. Makikita ang likod nito at biglang iniling ang ulo. Naiisip pala nito ang nangyari nang kausap niya si Master Guy Myondok. Bakit daw hindi pa niya sinasabi sa kanya kung paano maging matatag? Inayos ang upuan ni Master Guy Myondok at umupo ng komportable at sinabi na una sa lahat, kailangan mong malaman ang tungkol sa iyong kakaibang pisikal na kondisyon. Masaya naman itong sumang-ayon. Nagumpisa na ipaliwanag ni Master Guy Myondok na ang iyong kapangyarihan ay hindi karaniwan sa lahat, maaaring alam mo na. Ngunit hinati ng iyong ama ang iyong dantyan sa dalawa. Kung susubukan mong gumamit ng anumang ki at tipunin ito sa gitna, ang daloy ay haharang. Ikaw ay may kontaminadong ki lamang sa halip na purong ki. Nagulat naman si Nambumbay sa kanyang narinig at sinabi na pero, di ba may natitira pa din akong kaunting pure ki? Sinabi pa ni Master Guy Myondok dito na hindi ito tungkol sa paggamit ng iyong ki, hindi naman ito maintindihan ni Nambumbay. Nagsalita muli si Master Guy Myondok na nakalimutan mo na ba kung saang henerasyon ka kabilang? Ang ki mo ang pinakamakapangyarihan sa ikalimang henerasyon. Alam mo ba kung gaano karaming enerhiya ang umiikot sa iyong katawan? Dahil ang iyong dantyan ay nakablock. Ang lahat ng iyong enerhiya ay hindi naipon sa iyong dantyan, ngunit sa halip ay ikinakalat sa iyong buong katawan. Kung hindi mo makuha ang iyong enerhiya, ang iyong buong daloy ng ki ay magugulo. Ito ay isang mabisyo na ikot, dahil kung itataas mo ang iyong purong ki, itataas mo rin ang iyong kontaminadong ki. Napatikom ng kamao si Nambumbay at nagulat sa kanyang nalaman at sinabi na kaya hindi naman sa hindi ako sanay, buti na lang hindi ko nagamit sa simula. At nanlaki ang mga mata nito. Sinabi pa ni Master Guy Myondok na iniligtas ka ng iyong ama, iyon ang dahilan kung bakit nabubuhay ka pa hanggang ngayon. Kung hindi ay namatay ka bago ang edad na 10. Maswerte ka na pareho kayo ng tatay mo sa pamilya ng Bungjo, sinasabi niya ito na may seryosong muka. Habang nakaluhod si Nambumbay sa kama, sinabi niya na kaya, ayon sa sinabi mo ay isang himala na buhay ako ngayon at wala ng pag-asa para sa akin. Habang malungkot ang muka nito. Habang papatayo si Master Guy Myondok, sinasabi nito na diba, sabi ko kanina na maswerte ka. Pagkatapos ng iyong pamilya, nakilala mo na ako, ang iyong guro, sinasabi niya ito habang nakakrus ang dalawang kamay at tinititigan ito.
Napatitig din si Nambung Mae at napahanga ito. Sinabi pa ni Master Gui Myeondok na una sa lahat dapat kaya mo itong pamahalaan ng sarili mo, yun ang unang hakbang. Napasigaw at napanganga na nalilito at sinabi nito na, pero di ba sabi mo kanina hindi ako pwedeng gumamit ng ki? Napangiti naman si Master Gui Myeondok at sinabi na kaya mo, ngunit hindi siya gagamit ng karaniwang pamamaraan. At ang kailangan niyang gawin ay baligtarin ang daloy. Napatulala at nakatingin ito kay Master Gui Myeondok at sinabi na kung gagamitin mo ang iyong ki skills, hindi ka ba mahuhuli sa Chenwajima? Ang Chenwajima ay tumutukoy sa fenomeno ng regurgitation o runaway nang hindi nakokontrol ang ki sa katawan. Agada na tumugon na may seryosong muka si Master Gui Myeondok na hindi ka ba naghanda para dito. Agad din sumagot si Nambung Mae at sinabi na paumanhin nagkamali ako. Nagsalitang muli si Master Gui Myeondok sinasabi na ang reverse flow method kung hindi man kilala bilang ang paraan ng sapa dahil sa mga panganib nito. Ito ay hindi isang karaniwang kilalang pamamaraan. Kung ang normal na sirkulasyon ng ki ay parang paglalakad sa isang ligtas na landas sa bundok. Pagkatapos ang reverse flow method ay ang gumawa ng landas sa bundok na may pinakamaikling distansya. Ito ay isang mahirap at mapanganib na daan, ngunit ikaw ay magagamit ng iyong dalisay na ki sa apat na bahagi ng iyong dansyan. Namamangha at sinasabi sa isip ni Nambung Mae na kung gagamitin ko itong reverse flow method maaari ba akong gumamit ng ki. Habang tulala pa rin ito na nag-iisip si Master Gui Myeondok ay tumalikod na. At nang bubuksan na niya ang pinto ay may sinabi pa ito na ang pagsasakatuparan ng pamamaraang ito ay ang kinakailangan para sa pag-aaral mula sa akin. Kung makakamit mo ito, ituturo ko sa iyo ang susunod na hakbang habang nakangiti ito. At nang matapos na flashback ay makikitang muli ang lugar ng isayuhan. Sa loob nito ay si Nambung Mae na nakaupo at piyapagalaw ang lig nito ng kaliwat kanan. Natataranta na sa kakaisip at hinahawakan na ang kanyang ulo at namumula na pinagpapawisan ito. Habang iniisip na hindi ba pwedeng baliktarin ang skills mo? Maaari kong malaman ito sa aking ulo, pero paano ko ito gagawin? Wala akong maisip na paraan. Kailangan niya lang daw ay mag-concentrate ulit, kailangan ko mag-concentrate. Tiyak na matutupad ko ito. At hinding-hindi daw siya susuko habang pinagpapawisan ang muka. Sa sobrang concentrate nito, hindi niya napansin ang mga kasama niya at nanginginig na siya habang nakakagat sa labi. Nakatingin ang apat kay Nambung Mae iniisip kung ano ang ginagawa nito. Sinasabi ni Yunryong natatay ba siya o ano? Makikita ang palasyo at ang mga libro na nagkalat isang paa ang nakapatong sa mga libro. Ito pala ay si Master Gui Myeondok na nakatulog sa ibabaw ng mga libro habang nagbabasa. Isang anino ang makikita sa harapan ng pinto. Ito pala ay si Instructor Yang Jungyuk na kumakatok sa pinto at sinabi nito na kung pwede daw siya pumasok. At tumugon naman si Master Gui Myeondok na sige lang pasok ka. At nang makapasok na ay nagtataka at palingon-lingon bakit sobrang daming kalat na mga libro. Pinulot niya ang mga libro isa-isa. At nagsalita ito na narinig ko na nasugatan si Gumakho. Tumugon naman si Master Gui Myeondok habang ang libro sa kanyang muka ay nakatakip at sinabi na ganun ba? Nagsalitang muli si Instructor Yang Jungyuk at sinabi na baka may ginawa ka teacher sa kanya. Umunat ng kamay at humikab at sinabi na mabuti. Kailangan mo pa bang malaman? Hindi naman nakapagsalita si Instructor Yang Jungyuk habang pinupulot ang mga libro. Nagsalita naman si Master Gui Myeondok at sinabi na pero gusto mo pa rin malaman di ba? Dahil kailangan mong magsumbong sa Panginoon. Nagulat naman ito nang marinig ang sinabi ni Master Gui Myeondok at nagtatanong sa sarili kung paano nito nalaman. Tumayo na mula sa pagkahiga niya sa mga libro at sinabi na hindi ko siya pinatay, nasugatan ko lang siya ng bahagya, kaya hindi mo kailangang mag-alala masyado. Nagsasalita sa isip si Instructor Yang Jungyuk at sinasabi nito na napansin niya na pala na isusumbong ko lahat kay Kwakyoon ang unang Murim Lord. Nagsalita na ito at sinabi na sige na guro. Naglalakad na mula sa likuran ni Instructor Yang Jungyuk si Master Gui Myeondok at biglang tumigil at sinabi na siya nga. Pala pakisabi kay Lord Kwakyoon na bibisitahin ko siya sa lalong madaling panahon. Lumipat na ang eksena sa mga batang nagbubuhat ng malaking bato. Kapansin-pansin si Nambung Mae na halos hindi kay iangat ang malaking bato.
At dito rin halos hindi makaakyat sa kahoy para makatungtong sa ibabaw. Dito naman ay nakipag-sparring silang 5 kay instructor Yang Jumyok at makikita si Nambung Mai seryoso at pawis na pawis. Makikita ang lugar na insayuhan. Dito ay may 2 naglalaban, ito pala ay si Kalbo at si Nambung Mai. Wala pa rin itong masabi habang hinaharang ang mga atake ni Nambung Mai. Sa isip naman ni Nambung Mai nakahanga-hanga, lahat ng aking mga pag-atake ay sinasalungat. At biglang lumiwanag ang mata ni Kalbo at naghahandang umatake. Sa sobrang bilis ng pag-atake nito ay sinabi ni Nambung Mai na hindi ko maiwasan ang isang ito. Napapikit na si Nambung Mai na inaakala na tatama na ang atake ni Kalbo, ngunit sa harapan nito ay isang kwaderno ang ipinakita nito. Unti-unting minulat ang kanyang mga mata. Habang nasa harapan niya ang kwaderno at makikita dito ang nakasulat na hindi ako gagamit ng ki dahil delikado. Napasabi na lang si Nambung Mai na talaga, sige at ipagpatuloy na natin. Makikita ang isang mabilis na sipa ni Nambung Mai, ngunit madali lang ito na iwasan ni Kalbo. At pinaulanan ng sipa niya si Kalbo. Pero ang lahat ng iyon ay hindi man lang tumama. Isang paa ang nagbago ng direksyon, ito pala ay si Kalbo. Nagagamit ng katawan habang si Nambung Mai ay sumisipa. At nang tumama na ito kay Nambung Mai ay napatilapon ito papalayo at bumagsak sa lupa. Sinasabi pa niya sa sarili niya habang nakapikit ang isang mata na para masira ang center of balance ko habang umiiwas sa sipa ko. Martial arts ba yan ng mga Shaolin? Nakapikit lang at nakahawak sa baba si Kalbo at hindi pa rin nagsasalita. Habang iginalaw ni Kalbo ang kanyang kamay, ay napasabi naman si Nambung Mai na nakupo, akala nito may gagawin pa si Kalbo sa kanya. Isang sulat na naman sa kwaderno ang kanyang pinabasa. At ang nakasulat dito ay may paraan para itaas ang ki, pero parang hinihila ka pababa, okay ka lang ba? Pinakitang muli ang nakasulat sa kwaderno. At sa looban ng insayuhan ay may nag-uusap na ayan yon, pagkatapos subukan natin ito. Sige. Babaan mo yang tindig mo. Gulat na napasabi sa isip si Nambung Mai na tumataas talaga ang ki ko, parang hinihila ako pababa. At nagsalita ito na namamangha at sinabi na ito ay nagbibigay sa akin ng isang pakiramdam ng katatagan. Sa tingin niya daw ay may lalabas sa baba. At makikita na si Jegalmi ay pinapanood sila. Ilang saglit pa sina Jegalmi at Yun Ryong ay nakaangat ang isang paa at sinabi pa ni Jegalmi ito ay talagang nakakahiya. Magsisimula na daw tayo ng practical training next week. Pero natapos din sa wakas ang nakakainip na pagsasanay. Sumagot naman si Yun Ryong na so sa ngayon, kukuha tayo ng practical training, nakakatakot di ba? Tumugon si Jegalmi habang nakataas ang paa na hindi naman yun big deal. Narinig ko na lahat ng 12 opisyal ng militar ay kumukuha ng pagsasanay sa labas. Patanong na sabi ni Yun Ryong na outdoor training, at nang napakinggan ni Mo Yongbo na nasa likod ay agad nitong sinabi na malamang hindi ito para makakuha ng karanasan. Lahat ng tao ay dapat na mamuhay ng komportable sa loob ng angkan, kaya hindi na maraming tao ang nakaranas nito. Sa tingin ko ang layunin ay upang hindi direktang maranasan kung anong uri ng saloobin ang dapat magkaroon sa labas, kaysa sa angkan. Jegalmi Soju, may tanong ako sa inyo. Sinabihan ni Jegalmi si Mo Yongbo na maaari mo bang ayusin ang iyong paraan ng pagsasalita? Nakakadiri. Magkasing edad lang tayo kaya tawagin mo na lang akong Jegalmi. Nagsalita na muli si Mo Yongbo na kung ganun Jegalmi, itatanong kung muli. May pagnanais ka bang maging pinuno? Napatingin naman si Jegalmi kay Mo Yongbo habang si Yun Ryong ay nagtatago sa likod ni Jegalmi na gulat na pagpapahayag. Sinagot siya ni Jegalmi na wag siya mag-alala, hindi daw siya interesado sa pagiging leader at may itinuro at sinabi na dahil mas importante sa kanya na ibunyag ang identity ng Peking Gui Myeondok. Pautal-utal naman sinabi ni Yun Ryong habang nakangiti na ayoko din talagang maging leader. Hindi ko rin ito kaya. Makikita si Mo Yongbo na mayroong tinitingnan. Tinitigan niya sina Kalbo at Nambung Mai na may pinapabasa si Kalbo dito na. Isipin mo nasa ilalim ka ng mabigat na bato habang si Nambung Mai ay litong-lito na napapasigaw. Pinakita ang mga kwarto ng baboy, sa loob ng kwarto ay makikita si Dang Weiji na nagmeditate habang ang mga kamay nito ay may benda pa. Ilang saglit pa ay may nalalaglag na mahabang puting damit. Iyon pala ay ang benda ni Dang Weiji.
na nakatali sa kanyang kamay pagkatapos ay tinitingnan nito ang kanyang mga kamay at sinabi sa isip nito na hindi pa ito perpekto. Pero mas mabuti na ito. Sulit na gumawa ng pagpapabuti nang hindi nagpapahinga. At lumabas na ito ng kwarto. Biglang napansin niya sigurong gumakho na may seryosong muka habang naglalakad. Binati niya ito. Sinuntok ang kamay sa palatanda ng paggalang at yumuko ito at sinabi kung okay lang ba ito. Habang nakayuko ngumiti ito na tila ba ito ay nagtagumpay. Pero nagulat ito nang nilampasan ito ni Gurong Gumako at sinabihan lang siya na okay lang ako, alagaan mo ang sarili mo ngayon. Habang papaalis si Gurong Gumako, si Dangwiji ay nagtanong pa dito na, Guro, kumusta ang pagbisita mo sa Snake Group? Sumagot naman si Gurong Gumako na hayaan mo na lang sila. Napatanong sa isipan niya si Dangwiji na bakit wala kang sinasabi. May mali ba? Pinilit ni Dangwiji na magtanong at sinabi na hindi ko sinasadyang istorbohin ka. Curious lang ako. Naiinis na sigurong Gumako, lumingon ito at nanlisik ang mata at tumugon ito na sinabi ko na sa iyo na hayaan mo na lang sila, di ba? Nagulat si Dangwiji kay Gurong Gumako at nagkatinginan ang dalawa. Napabuntong hininga si Gurong Gumako at sinabihan si Dangwiji na kung gagawa ka ulit ng gulo sa bagay na ito, ikaw ay magkakaroon ng malaking problema. Hindi ito isang bagay na kayang bayaran. Ito ay hindi lamang isang payo, ngunit isang babala. Napaisip at napatanong si Dangwiji at naiwang walang masabi. Habang nag-iisa na ito, itinikom ang mga kamao, nangigigil sa galit at nanlaki ang mga mata at naglabas ng aura na berde. At sinasabi sa isip na ang lakas ng loob mong bigyan ako ng babala. Lumipat na ang eksena sa pinto ng baiwukan na may nagsasalita na para sa mga alagad na nakatapos ng pangunahing pagsasanay, naghanda si Guimyondok ng praktikal na pagsasanay. Ang mga matatanda ng bawat angkan ay dumating bilang mga panauhin ng Liga ng Murim. Ang layuning itinalaga para sa praktikal na pagsasanay ay ang samahan ang mga matatanda pabalik sa kanilang angkan. Ang mga tagubilin para sa escort na pagsasanay na ito ay ibinigay ng 12 commander. Makikita ang nakabukas na bintana, makikita ang leader ng Murim na si Kwakyoon, na may binubuo at biglang nawasakta na pasabi ng ano, kausap niya pala si Master Guimyondok na sinasabi na gusto kong magtalaga sa kanila ng ibang praktikal na pagsasanay. Sumagot ito na, pero bakit? Tumugon naman si Master Guimyondok na aking Panginoon ay nag-utos sa akin na maging isang guro. At sumagot naman ito na, well, yes. Tama yan, nagsalitang muli si Master Guimyondok na kung paano niya ituturo ang kanyang mga mag-aaral ay ang kanyang pagpapasya, otoridad. Hindi ba? Sumagot naman si Leader Kwakyoon na siyempre naman, huwag mong sabihin sa akin, sasanayin mo sila gamit ang ilang paraan na sinadya para sa Black Flower League. Medyo nag-aalala ako dun. Sumagot muli si Master Guimyondok na babaguhin niya lang ang paraan ng pagsasanay upang umangkop sa antas ng mga mag-aaral. Kaya huwag kang mag-alala. Sinabi ni Leader Kwakyoon. Sa kanyang isip na kasama si Yang Jongyuk doon, walang dapat ikabahala. At sinagot na ito na sige, naintindihan ko, siya nga pala may iba pang dapat abangan. Ipaalam ko sa iyo kapag sigurado na ako. Nanlaki ang mata ni Leader Kwakyoon at napasabi na ano ang kanyang nadiskobre. At bigla na lang si Master Guimyondok umalis at nang nag-iisa na si Leader Kwakyoon ay napapasabi ito na ano kay iyon. Tatanungin ko ba si Yang Jongyuk? Baimuan front gate at dito ay marami ang tao ang naglalakad. Isang buwan na ang nakakalipas simula nang lumabas ang lahat, halatang ang lahat ay nasasabik. Sinabi ni Nambung Mae na, I wonder kung sinong clan elder ang itatalaga sa atin. Makikita ang 5 na magkakasama at nagsalita si Jegalmi na buti na pagdesisyonan na muna kaya abangan na lang natin. Nakatitig lang at tahimik si Moyongbo at walang sinasabi. Nang biglang nagulat si Nambung Mae nang may makita ito. At mukhang kilala niya ito at nagulat din ito nang makita si Nambung Mae, agad itong tumakbo papunta sa kanya at masaya silang nagkita. Ang pangalan pala nito ay Hyung. Tinanong niya si Jae-pyong. Pumasok ka rin ba sa White House? Sumang-ayon ito at sinabi na kahit na gusto niya, ngunit ang kanyang ama ay napakapursigido at puwersahan pilitin siya. Siya pala ay si Jae-pyong, pinsan ni Nambung Mae. Nagtanong ang pinsan niya na ako ay nasa grupo ng kambing, saang grupo ka ba kuya?
Sumagot naman si Namungmay na siya ay nasa snake group. Sa tingin ko, ang grupo ng kambing sa anumang paraan ay akma sa iyo, habang nakangiti na sinasabi niya ito. Nagsalitang muli ang pinsan niya na, "Hoy kuya, dahil mahina ka rin sa martial arts, mahihirapan ka rin sa hinaharap. Pero, theoretical training period na ngayon, kaya dapat okay ka lang." Patanong na sinabi na theoretical na pagsasanay, at nagtanong sa isip si Namungmay na di ba ginawa namin yun. Nung unang araw na nagtraining kami sa tuktok ng bundok, umiiyak na sinabi ng kanyang pinsan na, "Nahirapan talaga akong mag-memorize ng standard operating procedures at weapon science." Sinabi naman ni Namungmay sa kanyang pinsan na hindi ba ang parehong grupo ay gumawa ng parehong tatlong pangunahing pamamaraan ng pagsasanay sa martial arts. Nagulat naman ito sa kanyang narinig. At napasabi na ang tatlong pangunahing paraan ng pagsasanay ng murim. "Anong ibig mong sabihin, kuya?" Kuya ang tawag ng pinsan niya kay Namungmay. Napasabi na lang sa kanyang isip si Namungmay na hindi niya talaga alam, pinaliwanag niya at kwento ang karanasan niya sa pagsasanay sa bundok. At makikita na siya ay hirap na hirap sa pagbuhat ng dalawang bato na nakasabit sa magkabilang kahoy. Makikita rin ang pagbubuhat niya ng bato ng 1,000 beses. Sumagot naman ang kanyang pinsan na ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang tungkol dito. Nilapit ang muka ng kanyang pinsan kay Namungmay at bahagyang tinagpan ang bibig at may ibinulong na, "Totoo ba talaga ang mga chismis? Na ang guro ng iyong grupo ay si Gimyondok?" Tumugon at sumang-ayon na sinabi na tama nga iyon. Sinabi pa ng kanyang pinsan na nabalitaan ko sa tatay ko na siya ay isang nakakatakot na guro. Habang nagsasalita ang pinsan niya, ang muka ni Namungmay ay napakasaya. Dagdag pa ng pinsan niya na sikat din siya sa mga matatanda. Sinabi nito sa kanyang pinsan na huwag matakot, siya ay kahanga-hanga na maasahan. Habang naririnig ng apat sa likod ay parang hindi ito mga naniniwala sa sinabi ni Namungmay. Makikita sina Jegalmi at Moyongbo na naka-poker face at sinabi na hindi talaga siya mapagkakatiwalaan. Makikita na ang pinsan ni Namungmay ay napalingon sa likod at nakita ang kanyang mga kasama at nagpaalam na ito at sinabi na mukhang aalis na kami kuya. Habang tumatakbo ay sinasabi nito na kita na lang tayo mamaya. Makikita na umaalis na ang kanyang pinsan at ang 5 ay nakatingin dito. At nagsalita muli si Namungmay na tayo na lang ang natitira, kahit anong tingin mo, di ba napakatahimik mong tao? Pagmamayabang na sinabi ni Jegalmi na mabuti na may tiwala ka sa iyong kakayahan. Ako ay nasa isa sa mga senior sa Munpa, kaya walang panganib. Gusto mo bang tingnan ang paligid, Jungwon? Masayang tumugon si Yun Ryong at sinabi na sana makakain ako ng masasarap na pagkain at maging miyembro ng Sichuan clan kung maaari. Napasabi si Namungmay na may seryosong muka na maghintay ng sandali. Magkaiba ang theoretical classes natin, ngunit paano ang pagsasanay? May naglalakad na paa. Ito pala ay sina Master Gimyondok at Instructor Yang Junghyuk. At sinabi na nandito na ba ang matanda na kailangan nating escort? Sinabi ni Master Gimyondok na nandito na siya, sundan niyo ako. Makikita ang mga bata na tahimik lang na tinitignan si Master Gimyondok. Makikita ang snake group na naglalakad na pinagtitinginan ng mga tao. Napunta na sila sa bundok, ilang saglit pa ay nagsalita na si Master Gimyondok at sinabi na andito na sila. At makikita ang pintuan ng palasyo. At nang makarating na sila ay napansin ni Namungmay ang bandila at sinabi na hindi ba yan ang top merchant group. Sumagot naman si Master Gimyondok na tama siya, ito ang eksaktong nahulaan mo. Makikita ang mga bubong ng palasyo at isang pinto ang bumukas. Makikita ang 2 tao na may seryosong muka at isang tao ang pinipigilan ang 3. Habang nakaluhod at nakahawak sa binti ang matanda, sinasabi nito na paano ka makakaalis nang wala ang mga bantay. Sinabi ng lalaking ito na sila ay mga upahang lalaki lamang. Bodyguard din pa ba sila? Hinunot ang espada sa kaluban ng taong ito at sinabi na kung ayaw mong mamatay tanggalin mo ang kamay mo ngayon din. At nakaakma na tatagain na ang matanda.